Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palpakan nga po mula natin ang Panginoon. Hallelujah. Alright. So, pakibati nga po muli ang inyong mga katabi. Sabihin mo, sister, brother, good morning. Parang napaka-pogit, napakaganda mo naman ngayong umaga. Amen. Sino po ba ang na-bless sa ating praise and worship? Amen. Ako po, sobrang blessed. Palpakan po natin ang Panginoon muli. Naniniwala po ako na ngayong umaga pong ito, nandito po ang Panginoon kasama natin. Amen. Nadadama niyo na po ba ang Panginoon? Amen. Sige nga po, isang malakas sa palakpak muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Alright. Good morning po sa inyong lahat, and it is indeed a great honor po and a privilege po that I am here today. Hindi po ako mag-host po, mag-announcement. Ako po ang inyong lingkod po sa umaga pong ito, kaya ako inyo pong mamarapatin is wala naman na po kayong magagawa po. Si Lord na po ang tumawag. Amen? Kaya po, but before anything else po, I want to acknowledge po, of course, the presence of God, our church, LLN Christian Ministry, to all our pastors and leaders and deacons, and to our bishops, kay Bishop June Moya po. So palapakan po natin ang ating mga leaders. Ayan ang ating church. Alright, at bago po ako magpatuloy, nais ko muna pong magpakilala sa inyong lahat. Baka marahil po, ang ilan po sa inyo ay hindi ako nakikilala at nag-iisip ngayon, sino pa yung gwapong binata na nasa harapan namin ngayon? Amen. Wala pa kayong magagawa, nasa akin po ang mic. Amen. So paring iba po sa inyo, kilala na po ako o marahil yung iba, hindi na po ako namumukaan kasi lumaki na po, literal, at tumanda na rin. Well, just to give a short background po about myself, I am Orville de la Peña po. I am 18 years old. Joke lang po. I am 24 years old. Ako po ay taga-Kapihan. Ako po ay anak ni Sister Reby, anak po ni Brother June, at kapatid ni Sister Unique. Ayan, kasama ko po ang aking pamilya, nandiyan po sila sa likod. And the LL Yon has been my second home. Ako po ay laking EECM. 4 years old pa lang po ako. Ako po ay nasa children's ministry pa po. Doon pa po sa San Roque. 10 years old po, sa Baryaga po tayo dyan po. I started to become part of tambourine dancers po. So baka po may nakakakita po ba sa akin noon? Meron po mga familiar faces dito. Doon po ako nagsimula as a dancer po. Tambourine po yan. And I was 10 years old po at that time. And at present po, I keep on sharing God's Word dito po as a preacher and at the same time, a youth leader po sa ating EECM Youth Movers po. And that is me. And muli po, kung niyo pong kahihintulutan, hayaan niyo pong ako po ang magbahagi ng salita ng Panginoon for this morning po. So muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Actually, first time ko po ulit after long years na maka-attend ng first service. Ganito po pala kayo ditong karami kasi ako po ay nasa second service. Kaya I'm happy po na kayo po ay makita. I'm seeing new faces. At nakaka-bless po kayong makita lahat. Alright. So, wag na po nating patagalin pa. Let's get started na po. So, technically, it is the 5th week of March. Napakabilis po ng panahon na. Sino po ba sobrang nabibilisan? O naman nababagalan? Alright. And I will be sharing with you po the 4th topic, supposed to be 4th topic ng ating March series. Sama po ba? Natatandaan niyo po ba na naka-series po tayo this March? Ang series po natin is When Faith Meets Reality. Kumbaga nga lang po, dapat supposedly last week pa to, pero dahil nagkaroon po tayo ng guest speaker po, is naputol po tayo. Pero alam ko po, itinakda ng Diyos ang umaga na ito para marinig nyo ang mensahe na ibinigay niya una sa akin at ngayon po nais ibahagi ng Panginoon sa inyo pong lahat. So we are on our series When Faith Meets Reality. Ayan, pakitanong nga po ang katabi nyo. Kapatid, kumusta na ang faith mo? Ayan. Sige, pakitanong po. Ayan, kasi for the past weeks po, we've been talking about faith, pananampalataya. Nag-level up na po ba? Sino po ba yung nag-level up na yung faith nila? Nung nag-start ng 0, ngayon nasa 5 na? Tayo taas ang kamay. Amen? Sino naman yung nasa 5 na ngayon? Going 8? Amen? O sino po ba yung mas bumaba pa yung faith? Wala po dito niyan. Amen? Tayo po ay nagle-level up ang ating faith. Well, hindi na po ba matitinag sa mga trials and testings? Can I hear an amen?
Nakikita na po ba sa atin yung ating faith? Is your faith in action? Amen? Naririnig na po ba sa atin? Is our faith in our words? Actually, solved na po ako doon sa tatlo na yon. Sa totoo lang po, ayos na. Naniniwala po ako na marami nang binago si Lord. May binabago pa si Lord at pinapalalim ang kanilang mga pananampalataya. Can I hear an amen? Amen. Pero alam niyo po, hindi pa tapos ang Diyos. Tell it to the person right beside you, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Imamax ni Lord yung faith mo this morning. Amen. Kaya kung ready na po tayo lahat, I'm requesting everyone again to please stand up. And we're gonna ask God's presence to be with us this morning po. So let's close our eyes, bow our head, and let us all pray. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa napakakapal mong presensya, Panginoon, na naranasan na namin through our praise and worship, God. And alam namin, Panginoon, that you are here with us this morning, God. You are moving in this place, God. You are saturating this place, Lord God. And I just pray, Lord God, na you will open our spiritual eyes, our spiritual ears, Lord God, to hear your message, Lord God, that inintend mo para sa aming lahat. Lord, wala kang lalagpasan, Panginoon. Lahat kami ay mababago ng salita mo, Panginoon. And ato ko po, Lord God, as your servant for this morning, Lord God, itago nyo lamang po ako sa inyong likuran, Lord God. I pray ikaw lang po yung makita, ikaw yung mag-glorify, ikaw lang yung marinig, Panginoon, Lord God. Hindi yung galing ko, pero yung galing mo sa pamamagitan ng buhay ko, Panginoon. Lord, we entrust you the rest of this message, Lord God. We rebuke any spirit of distraction, Lord God. There is no room for the enemy here at this church, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, we offer to you everything. We surrender to you everything, God. We love you. We honor you. We bless your name. And all the children of God will shout, Amen, Amen, and Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So maaari na po kayong makaupo. So if you have your Bibles on your phone, your physical Bible, or your notebook, pwede po kayong mag-notes para po pwede natin tong balikan. Kaya nga po, alright. So from the past weeks po, tayo po ay pinag-usapan natin yung faith under trials. Amen. Sino po nakakatanda? Faith in action. Talagang si Bartimaeus po, di ba? Faith in our words. And this morning po, we are going to talk about, sabay-sabay po nating basahin, faith against the world. Uy. Usapang faith, usapang kamunduhan. Sa kung paano nga ba dapat tayong mga anak na ng Diyos ay mamuhay dito sa mundo. I have this one question po para sa inyo mga kapatid. Ang buhay Kristiyano po ay hindi madali. Amen. Ako po, I definitely do agree with that. Maraming pagsubok, talagang araw-araw parang tinetest ni Lord yung faith mo. Ang daling sabihin po na born again Christian ako, nagsisimba ako sa El Elyon, amen, na follower ako ni Christ, na I love Jesus so much. Nasasabihin natin, iniligtas na ako at binago na ako ng Panginoon. Na hindi na ako yung dating ako. Amen. Lalo na po, napakadaling sabihin niya na, I love you Lord, thank you Jesus, kapag nasa loob po tayo ng church. Lalo na kapag we are surrounded with godly people. And even, lalo na kapag may nanonood na ibang tao. Napakadaling sabihin po. But, the question is, what if nasa labas na po tayo? What if nasa mundo na tayo? What if reality hits us? Mapaninindigan pa po ba natin yung faith natin? Or pag ayan na ang problema, sinubok ka na ng temptation, ay joke lang pala, mahirap pala maging Christian, mahirap pala maging follower ni Christ. Balik na lang ako sa dati kong buhay, mas masaya doon, walang limitations, walang bawal, di ba? Balik na lang ako sa mundo. Alam niyo po, we live in the world, right? Nasa mundo po tayo, we're on earth. But hindi ibig sabihin nito ay mamumuhay na tayo ng naaayon doon. Dahil sabi nga po sa ating title, faith against the world. When you say against, di ba? Not faith, we should go against, di ba? We should go against, not go with the flow. Ay, maraming gumagawa, sabay na lang din ako. Kahit alam mong mali.
But as Christians, as true followers of Christ, we should go against the world. Yung kahit ikaw na lang yung gumagawa ng isang bagay na alam mong tama sa paningin ng Diyos, gagawin mo pa din. Amen? Hindi ka sasabay sa agos, hindi ka makikiuso lang. Marami nang ginagawa, so okay na to, gagawin ko na din. Wala po dito nun. Amen? Hindi po tayo makikisabay sa takbo ng mundo. Pero bakit nga ba hindi tayo makisabay sa takbo ng mundo? Di ba ang saya-saya dito sa mundo? Di ba hashtag YOLO, you only live once. Meron pa nga kung alam niyo po, it's a free country, you can do what you want. Di ba? Ganun po mentality natin eh. I can do anything. Kahit ano, okay naman, kilala naman nila akong Christian, okay na yon. Well, bakit nga po ba dapat tayo hindi maging makamundo? Well, basahin po natin ang ating main verse po for this morning that will come from James 4 verse 4. So sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Know that loving the world is the same as hating God. Anyone who wants to be a friend of the world becomes God's enemy. Sino po ba dito gustong kaaway ang Panginoon? Wala po, amen? So you must be loyal to God. Kayo lang po makakasagot ng tanong na yan. Are you loyal to God? Dahil sabi po dito, you should know that loving the world is the same as hating God. So kung mahal mo pa rin ang mundo, kung mahal mo pa rin yung dati mong buhay na niligtas ka na ng Panginoon, well, it's the same thing as hating God. Pili lang po tayo, mga kapatid. Hindi po pwedeng both. Pwede bang all of the above na lang? Merong world, merong God. Na Monday to Saturday, okay, sa world tayo. Kapag Sunday, kay God. Actually, mga 2 hours lang kasi 2 hours lang po yung service natin, di ba? Paglabas na po, okay, back to the world. It's a free country, I can do what I want. Pili lang po tayo, mga kapatid. Isa lang. Okay? Kung si God lang. Kung world, sige sa world ka, bahala ka. But please know this truth. There is only one way to live, and that is Jesus' way. Not your way, not my way, not other people's way, nor the world's ways, but only Jesus' way. Wala lang niyo po, nakakalungkot man, pero marami po sa ating mga Kristiyano ay hanggang ngayon ay namumuhay pa din sa double standards. Minsan standards ng mundo, minsan sa Diyos. Pero naniniwala po ako, wala dito niyan sa ating simbahan. Amen? Ang sinusunod lang po natin ay standards ng Panginoon, the Jesus way alone. Amen? Palapakan nga po natin Panginoon. Dahil alam niyo po, nung araw na tinanggap mo na ang Diyos, binago ka na niya. Amen? Pinalaya ka na niya from the world. Kaya hindi na dapat tayo namumuhay ng ayon dito. But dapat, Lord, I will live the Jesus way na. Kaya po 3 bagay. Ang pag-uusapan po natin, bakit nga ba hindi dapat tayo maging makamundo? Lord, parang ang weird naman, nilagay mo nga kami dito sa mundo, tapos hindi kami magiging makamundo. At yun po ang bibigyan natin ng clarification for this morning po. So ready na po ba kayo? Ready na po ba? Amen. So number 1, unang katotohanan is dahil inutos po sa atin ito ng Panginoon na huwag nating ibigin ang mundo. Dahil lovers of the world are God's enemy. Amen. Basahin po natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mga mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa mundo. Ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. I'm sorry. And verse 17 po, verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala,
Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Actually, this is very straight to the point. Sabi po dyan, huwag mong ibigin ang mundo. Ayaw ni Lord ng two-timer. Di ba kayo po, pag may girlfriend or boyfriend or may asawa kayo, ayaw nyo nang may iba yung asawa nyo o yung jowa nyo. Amen? Sino po bang gugustuhin nun? Sige, share tayo dyan. Hindi. Alam ko po, no one wants that. Alam nyo, God is a jealous God. Gusto ni Lord sa Kanya ka lang. At kung tunay po tayo nagmamahal sa Panginoon, if you really love God, dapat as in wala na. Zero feelings na. Zero interest na tayo sa world. Dapat, nung oras na tinanggap mo ang Panginoon, dapat sinabi mo sa world, I'm breaking up with you. Amen. Sino po ba dito yung mga nakipag-break na sa mundo? Yung nakipag-break na sa dati nilang buhay. Na dapat hindi na po kayo nakikipag-date sa dati niyong buhay. Ay kahit paminsan-minsan parang namimiss ko yung dati kong life. Balikan ko nga. Hindi po. The moment you decided to follow Christ, is dapat tuloy-tuloy ka na dapat si Lord lang ang minamahal mo. Amen? Dahil oras na tinanggap mo ang Diyos, iniligtas ka niya na sa mundo. Kaya let's break your relationship from worldliness sa mga makamundong bagay. Hindi ko na po i-state ano ba yung mga makamundong bagay. Alam ko pong alam nyo kung ano yung tama at mali. At alam kong kinoconvict kayo ng Panginoon whether meron kayong isang bagay na ginagawa. Lord, tama ba to or hindi? At alam ko nangungusap sa inyo si Lord. And aside from that, alam ni Lord na ang tunay na buhay ay hindi dito sa lupa. Pansamantala lang po lahat ng meron tayo dito. Dahil lahat ng bagay, sabi nga po sa binasa natin diyan, di ba? Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao, kung ano man yung hinahangad mo, mawawala yan. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay ng magpakailanman. Kaya mga kapatid, live in the world na sinusunod ang kalooban niya. Kailan po muli ang makakasagot niyan? Sinusunod niyo po ba ang kalooban ng Panginoon? Yun po bang mga bagay na ginagawa niyo ngayon ay kalooban niya o kalooban mo? O ito yung sinasabi sa inyo ng mundo? Dahil mas love mo ang world kesa kay God. Dapat po mas matimbang. Actually, hindi po mas matimbang eh. Dapat si Lord lang ang love mo. Amen? Love niyo po ba si God? Love niyo po ba si Jesus na nagligtas sa inyo? Well, break your relationship with the world. Huwag mong ibigin ang mundo. And this is the reason why Jesus saved you. To save you from your sins and to save you from dying. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And that is what Jesus did in your life. Niligtas ka niya so you won't suffer death. He gave His only begotten Son to give you an eternal life. Kaya that is enough reason for you to no longer be in a relationship with the world, but be in a relationship with God. Amen? Basahin po natin sa Galatians 5:19 to Galatians 5:19 to 21, ang mga taong sumusunod sa sinanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. So ito po yung mga ilang klase ng mga kasalanan na alam nating makamundo. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, ulit po natin, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang mga kasamaan. Isipin nyo na po lahat ng kasamaan. Masama po yun. Hindi nyo na po yun i-justify. Siguro, justifiable naman to, pwede naman to kay Lord. Hindi po. Kung alam mo ng masama yun, period. Dahil ang mga binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sino pong gustong mapunta sa langit? Well, don't do these things. Huwag po tayong makiayon sa takbo ng mundo. Huwag mong mahalin ang mundo. Anyone who wants to be part of the kingdom of God, we should start living His way.
not the world's way. Anything na alam natin na hindi galing sa Diyos, please po mga kapatid, huwag mo nang gawin. Alam mo nang mali. Alam niyo po ang katotohanan. Kung alam mo nang mali, no more questions. Hindi ko na gagawin yan. Amen? Pero ang nakakalungkot po, alam mo nang mali, ginagawa mo pa, at minsan, ine-enjoy mo pa. Pero naniniwala po ako, wala dito niyan. Binago na tayo ng Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin ng Panginoon. Alam niyo po, marami ang hindi pa rin alam kung ano ba talaga yung nais ng Diyos. Bakit nga ba? Ano nga ba, Lord, yung tama? Paano nga ba yung Jesus way? Bakit hindi natin ito malaman-laman? Well, alam niyo po, dahil may kulang. Ask me, anong kulang? Pakitanong po ako, anong kulang? Anong kulang? Kulang sa babad. Kulang sa babad, sa salita ng Panginoon. Kulang sa pagbabasa ng Bible. Accessible na po, nasa cellphone nyo na din. Kulang sa pag-church, kulang sa pagdadasal. Kaya hindi natin mawari-wari ano ba yung will ng Lord sa buhay ko. Ano yung nalalaman natin? Kung ano yung mga gawa ng, ano yung way ng world. Kasi doon tayo nakababad. Nakababad tayo sa Facebook, Reels. Diba? Wala pong masama doon. Ang sinasabi ko po dito, baka naman sobra-sobra na sa babad. Diba? Diba po, pag ang zone rocks, kapag nasobrahan minsan, diba, pumapangit na po, nagkumukupas din, nagbabrown. Baka sobra na tayo. Kulang na tayo sa babad, sa salita ng Panginoon. Yes, this is one part of you, ng pagbababad po sa Panginoon. Pero sana, nagkakaroon din po tayo ng personal time with God. Pagbabasa ng Bible at pagdadasal. Amen? Masakit pong marinig yung mga ganitong bagay, pero kung tunay talaga na tayo ay may pananampalataya sa Diyos, sisikapin po nating alamin, Lord, paano ko ba isasabuhay yung buhay ko na to? Lord, paano ba kita maipi-please through my life? Simulan mo sa pagsunod sa utos niya na huwag mong ibigin ang mundo. Sabay-sabay nga po tayong sabihin, I'm breaking up with you, world. You may feelings, I'm breaking up with you. And we're gonna pursue a relationship with Jesus Christ. Amen? Palabangan nga po muli natin ang Panginoon. Our focus now should be loving God, His Word, dahil that is how we can strengthen our faith. Amen? And that is our number one. Dahil inutos ng Lord, huwag mong ibigin ang mundo. At bukod po sa ito ang utos ng Panginoon, ano pa? We may be in the world, but remember, we are only here temporarily. Our eternal life is in heaven dahil we are citizens of it. Dahil sinabi ng Diyos, hindi tayo makamundo. Bakit ayaw ng Diyos na ibigin natin ang mundo? Dahil ang unang-una, si Satan po ang naghahari dito. And remember this, mga kapatid, we are no longer under the authority of the world because we are citizens of heaven dahil we are His children. Sabi po sa John 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Anak po ba tayo ng Panginoon? Tinanggap po ba natin ang Panginoon bilang ating Lord at tagapagligtas? Amen? And because of that, we were given this authority to become a children of God. And bilang anak po tayo ng Panginoon, hindi na po tayo taga-mundo. Tayo po ay citizen ng heaven. Kaya hindi po kayo boboto dito sa mundo. Ha? Sa heaven po tayo boboto. Doon po tayo citizen talaga. Amen? At ang boto lang natin, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amen? Yan po ang tandaan natin. Hindi na tayo makamundo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na makamundo. Weh. Di nga. Amen? Basahin po natin sa John 17:14-16. Itinuturo ko sa kanila ang mga salita mo, napopuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo tulad ko na hindi makamundo.
Hindi ko dinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi, this is Jesus speaking po kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Si Jesus po namuhay dito sa mundo, pero never siyang naging makamundo. At tayo pong mga anak niya, we are the same. Hindi na tayo makamundo dahil ang tatay natin ay hindi makamundo. Amen. Alam ng Panginoon na habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ay may impluwensyahan pa rin tayo. Kaya nga po, di ba, sabi sa verse 15, ano yung panalangin ni Jesus para sa atin? God, ingatan mo sila laban kay Satanas. Ingatan mo sila dahil alam ni Lord na may mga times na magiging mahina tayo. Konting pagsubok lang, konting temptations lang, bibigay ka na agad. Kaya si Lord, He thinks of you. He cares for you. Sabi ni Lord, Lord, ingatan mo tong mga anak ko, laban kay Satanas. Alam nyo, tayo po ay nasa mundo, pero hindi tayo makamundo. Tandaan nyo po yun, mga kapatid. Just like Jesus, hindi siya makamundo. And that should be the goal, to be like Jesus. Kaya nga po sabi ko kanina, there is only one way to live, and that is the Jesus way. Hindi yung way na sinasabi ng mundo. Di ba sabi po dyan sa verse 14, napupuot sa kanila ang mga taong makamundo. Kasi sinasabi nila, ay, ang corny mo naman, pray-pray ka pa dyan. Corny mo naman, napakabandal mo naman, isang shot lang. Di ba? Ganun po ang ma-experience talaga natin. Kasi nga po, hindi naman tayo taga-mundo, kaya para tayong alien dito. Dahil tayo po ay citizen ng heaven. Amen? Ako po, excited ako doon Proud ako maging citizen ng heaven Daig pa niyan kung anong klaseng citizenship ang meron ka. Tayo pong mga anak ng Diyos, citizen tayo ng heaven. And we are no longer under the authority of the world, but under the authority of heaven. Amen? Kaya Jesus lived His life here on earth, but He lived not by the world's standards. He only followed our Father God in heaven. Kaya po tayo, I challenge yung mga kapatid, may we only follow Jesus' way. May we only follow kung ano po ba yung tama na inilalagay ni Lord sa puso natin. Huwag mo nang ipilit yung sarili mong tama. Amen? Kasi minsan po, Lord, tama naman siguro to, no? Parang kaya naman to, wala naman namang guilt, gawin ko na lang. Hindi po, kung ano ang sabi ng Bible, kung ano ang sabi ng Diyos, yun lang ang gagawin mo. Amen? Just think of this as an illustration. Kasi isipin nyo po, paano hindi ako makamundo, nasa mundo nga ako? Sino po bang nakapasok na po dito sa kulungan ng baboy? Meron na po. Ako po nakapasok na po ako sa kulungan ng baboy Pero paglabas mo, mangangamoy, baboy ka lang, pero hindi ka magiging baboy. Amen? Meron na po ba kayo nakitang ganun pagpasok sa oink, oink, oink na, parang inano kayo sarili ko, oink, oink, oink na din? Amen? Mangangamoy, imundo ka lang, pero hindi ka magiging makamundo. Amen? We're gonna go against this world. Pwedeng nasa mundo tayo, pero hindi tayo magiging makamundo dahil hindi na po ito yung pagkatao natin Yun na nga po, niligtas na tayo ng Panginoon doon sa dati nating buhay. Your identity now is in Christ, no longer in this world. Amen? Your citizenship is not in this world, but our citizenship is under heavens. Amen? Kaya po sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? Huwag nyo na pong balik-balikan yung dati nyong buhay. Huwag na natin yung balik-balikan. Parang namimiss ko na, minsan lang. Please, no. Life is always better with Jesus. Ang kaaway, pilit lang tayong niloloko niyan na, ay, masarap yan, isang shot lang. Go, gawin mo lang once lang. Siraan mo yan, chismisan nyo sila. But that is the enemy's lie. Kaya po, importante na sa Diyos lang tayo nakikinig. Amen? Dahil the old has gone, the new is here. Binago ka na ng Panginoon. You are His children. We are His children. We are living under heavens and Jesus already saved you from the world. Hindi na ikaw yung dating makamundo. But nung tinanggap mo ang Diyos, ikaw na ngayon yung ikaw na maka-Diyos at makalangit. Amen?
Another illustration, ang isda po habang buhay nasa dagat na maalat. Pero di ba po, hindi naman maalat ng mga isda, malansa lang po. Di ba? Unless lagyan niyo po ng asin. Amen? Ganon din po tayo. We may live in this world, but dapat hindi tayo nagpapa-impluwensya sa makamakabundong bagay. Dapat ang sinusunod natin ay standards ng Diyos, hindi standards mo, hindi standards ng katabi mo, o standards ng mundo. Standards lang ng Panginoon. Just like that, we have been separated from the world. Kaya we can never be under its influence dahil alam na natin yung katotohanan, and it shall set us free. So anong purpose ni God? Kung citizens niya na tayo, bakit niya inalaw pa tayo na nasa mundo? Di ba po, bakit tayo dinala pa dito ni Lord? Dapat pala nasa langit na tayo. Wala nang problema, di ba? Sino po gusto na pumuntang langit? Amen, ako po, pero baka wag mo na Lord ngayon. Di ba? Meron pa tayong purpose dito sa mundo. Amen. Ano pong purpose natin? May purpose ka dito. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. Hindi ka lang basta-basta lang. Amen. Basahin po natin. John 17 verse 17 and 18. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita ay katotohanan. Isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Hindi po ito ang pangaral ng mga magulang. Ito po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, we can be separated through the Word of God. Kasi andito po yung katotohanan eh. You will identify ano yung mga kasinungalingan na nilalagay ng kaaway sa isip mo. Dahil you know what is truth. Amen? Ibinukod na tayo sa mundo para hindi tayo maging makamundo, kundi mangaral sa mundo tungkol kay Kristo. Kaya nga po, di ba sabi sa the Lord's Prayer? Sabi po sa Lord's Prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And that is God's will for you. Nais ni Lord na ipangaral mo yung salita. Nais ni Lord na ipahayag mo yung katotohanan na minsan mong naranasan. Amen? We are to set difference, to give a taste of heaven here on earth. Makikisama tayo, pero hindi tayo makikisama. We are to influence those people na hindi pa nakikilala ang Diyos. It should not be the other way around. Na tayo yung madadala pabalik sa mundo. Kaya po mga kapatid, maging maingat po tayo. Alamin, di ko po sinasabing huwag kayong makisama. Kasi napaka-imposible po, right? We're living in this world. At araw-araw, makakasalamuhan natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya it is important po na malalim yung faith natin. It is important na dito tayo nakabase. Kasi paano pag mahina ka? Mahina yung pundasyon mo, konting aya lang sa'yo, konting sway lang sa'yo, wala, bagsak ka na, balik ka na sa dati mong buhay. Amen? Hindi ko po sinasabing, huwag nyo nang samahan yung mga kaibigan nyo hindi pa nakakilala sa Panginoon. No, samahan nyo sila. Pero dapat tayo yung mag-i-impluwensya sa kanila. Hindi tayo yung mai-impluwensyahan. Amen? We are to fulfill the greatest commission to go and make disciples, sharing the gospel. But before we can do that, di ba, be like Jesus first. And by then, share Jesus after. Kasi you cannot preach what you don't experience or what you do not know. Amen? Alam ko po, mahirap makapagsalita, makapag-share na parang nasa isang public place ka. Alam niyo po ba kung saan kayo pupunta pagka kayo namatay? Di ba, alam ko po nakakaya eh. At marami po sa atin hindi ganun ang personality. Pero sharing the gospel is not necessarily through your words. Ipakita mo lang sa klase ng buhay na meron ka. At imposibleng hindi yan makita ng mga taong nakapaligid sa inyo. Amen? The question is now, are you living your life right? Tama po ba yung buhay na isinasa buhay nyo? O may tama na? Come on. Amen? Dahil alam ko po, mga kapatid, na dapat innate na sa atin na nasa-share natin yung gospel, nasa-share natin si Jesus. Kasi dapat nandun yung excitement natin to share that kind of transformation na minsan na nating naranasan. Amen?
Simulan nyo na po by living right. Let your faith be evident and be visible in this world. Let Jesus shine in you in whatever you do. Nasa trabaho ka man, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa social media, wherever you are. Ipakilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Na kung paano tayo ka-vocal sa mga opinion natin sa maraming bagay dito sa mundo. Sana mas malakas yung sigaw natin para sa Diyos. Diyos na nagligtas sa iyo, Diyos na nagbago ng buhay mo, at patuloy na sinasamahan ka sa araw-araw ng buhay. Palapakan nga po natin ng Panginoon. Hindi na tayo makamundo, mga kapatid. Sabihin niyo po ulit yan sa ano, hindi ka na makamundo. Sigurado ako dyan, hindi ka na makamundo. Dahil nandito tayo ngayon to live your life right, the Jesus way, at ipangaral ang gospel. Amen? And that is number 2. And lastly, balikan po natin, dahil sinabi ng Diyos na, huwag mong ibigin ang mundo. Pangalawa, dahil inutos niya na hindi tayo makamundo. Sinabi niya yon na hindi tayo makamundo. And lastly, alam niyo, napaka-sweet ni Lord. Kahit minsan, tumuto-timer pa tayo. Dahil ayaw ng Diyos, dahil alam niyang mapapahamak tayo. Bakit ayaw kanyang maging makamundo? Kasi ayaw kanyang mapahamak. God wanted to keep you safe always and forever. He thinks and cares for you. At sana po, naiisip din natin ang Panginoon. Amen? Basahin po natin sa Mark 8 verse 36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Alam niyo po, walang masama na maging busy sa ating mga sekular na trabaho, focus tayo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa ating pamilya. Pero alam niyo po, hindi dapat doon lang tayo nakafocus. Dapat kay Lord, lalo na lumikha sa atin. Dahil alam niyo po, maraming napahamak dahil sa sobrang pagkabisi ng mundo. And I believe you would agree with me na lately po, magulo ang ating kapaligiran, ating mundo, ang community natin. At ang mundo po ay pasama ng pasama ng pasama. Dahil people are keep on spending time, keep on becoming busy sa mga bagay na makamundo, that they forget what really matters the most. And that is their soul. That is salvation na matatagpuan lang kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, we are blessed. Dahil we were saved already by Jesus Christ. Amen. Ang kailangan na lang po natin ay lakaran itong buhay na tinatawag, itong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Alam nyo, again, marami na pong napahamak dahil sa sobrang kamunduhan. Alam po natin yan. Maaring may mga kilala po kayong namatay na dahil too much living under the influence of the world. Diba? Meron po tayo ibang mga kasama na maaring hindi na natin kasama ngayon. Dating nasa Diyos, ngunit nung sobrang nababad na sa mundo, nawala na ng oras sa Lord. Nawala na ng oras sa Panginoon. Wala na oras sa pagbabasa ng Bible. Sobrang busy na ako. Busy ako sa mundo. Busy. That they forget what really matters the most. Diba? Nakakalungkot po dahil sila ay napahamak na. Kaya God is telling each and every one of you right now, ayaw kanyang mapahamak. Kaya sundin mo yung utos ni Lord sa ating lahat. Na huwag mong ibigin ang mundo. Hindi ka na taga-mundo. Dahil He wants to keep you safe. Sino po ba dito ang gustong mapahamak? Wala naman po, di ba? We just only have to obey. Alam niyo po, sabi sa 2 Timothy verse 4 to 10, iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Because of too much loving of the world, ako po, I feel sad sa mga taong minsan ko nakasama dito sa simbahan. And I've been seeing them on social media living their life according to the pattern of this world. I feel sad about them and I feel compassion about them that I really wanted to reach out to them. Kasi they once know the truth. At alam ko po, nandun pa rin yun.
Kaya tayo pong mga nasa katotohanan na sana wag na po tayong umalis pa dito. Amen? Stay where you are right now and grow. Level up your faith. Hindi minsan balik sa mundo, balik sa mundo, balik sa mundo, balik sa mundo hanggang lumayo na sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, ang layo mo na sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo, si Lord ba ang lumayo o ikaw yung lumayo? Amen? Alam niyo po mga kapatid, more than this world, dapat ang sinisik natin ay ang Panginoon. Pero nakakalungkot po, maraming nabulag na sa katotohanan, ay sa kasinungalingan, na hindi naman importante ang Diyos. May mga naririnig po ako, ang success nila is dahil sa sarili nila, hindi dahil sa Diyos. Yun na po ang kasinungalingan nandito sa mundo. Diba? Sinasabi na ng iba, mapapakain ba ako ng faith ko? Yayaman ba ako sa pagbabasa ng Bible? Ano bang mapapala ako sa pag-attend ng church? Ubus oras lang yan. Diba? God wanted to keep you safe and He wants you to know the truth. At alam po natin yung storya ni Lot at nung kanyang asawa. Sa sobrang attachment ni Lot, ng asawa ni Lot, dun sa dati niyang buhay, sabi ni Lord sa kanya, tumakbo ka na at huwag ka nang lilingon kasi susunugin na yung yung Sodom at Gomorrah Pero ano pong ginawa ng asawa ni Lot? Dahil sobra siyang attached, paglingon niya, ayun, naging asin po. Gusto niyo po bang maging asin? Ayaw naman po, di ba? Well, don't look back again. When God said go, when God said turn away from your old life, huwag mo nang balikan pa. Amen? Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Alam po nila ni Lot at nung asawa niya yung instruction ng Lord. Tumakbo ka, huwag kang lilingon. Yun lang, napakasimple. Pero hindi po nagawa ng asawa ni Lot. Lumikon siya at napahamak siya. Same thing with your life. Alam na po natin itong mga katotohanan na ito, na huwag nating ibigin ng mundo, na hindi tayo taga-mundo. Ang kailangan na lang po natin ay sundin yung katotohanan ito dahil ayaw ni Lord na mapahamak ka. Amen? Ano pa ba yung hindi mo kayang iwanan? Ano pa ba yung mga binibaby mo na kasalanan? Ano pa ba yung hinahanap-hanap mo dito sa mundo? Alam naman nating nasa Diyos na ang lahat. Amen? Mga kapatid, iwan mo na yan and seek God more. Dahil sabi nga po sa Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Seek first His kingdom, not seek last His kingdom. Unahin mo ang Diyos. Amen? May dahilan bakit ka pinaalis na ng Diyos sa dati mong buhay. Bakit Kanya niligtas doon? Dahil ayaw Kanyang mapahamak. He already saved you. Dahil ano nga po ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, we were all bound to death. But because of Jesus Christ, we have been saved. And we are given an eternal life. Ayaw Kanyang mag-suffer na. Kaya remember this, when God said go, iwan mo na yan. Alis na, takbo na, huwag mo nang labanan dahil pinanalo ka na niya. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi na para, kasi alam niyo po, tayo minsan mga tao, parang chinecheck pa natin yung faith natin Matry nga minsan uupo lang ako sa, try ko lang kung hindi na matitinag tong faith ko. Ay, hindi na. Kaya na, malakas na. Parang kaya ko nang iwasan. Lasing ka na din. Diba? Ganun po kasi tayo minsan Testing ko nga, kung hindi na ako matetempt dyan. Alam mo kung saan ka mahina, pero parang pilit mo pang tinetest yung sarili mo dun sa sitwasyon na yon. Pero alam niyo po, ang sabi ng Lord, huwag mo nang i-check pa. Takbuhan mo na, alisan mo na. Dahil napagtagumpayan na ni Lord yan. Flee from the world and never look back. Amen? Pero nakakalungkot po, maraming mga tao parang ang ayaw pa rin. Hindi bukas sa katotohanan na ito. Sabi po sa Kawikaan 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makikinig ng payo ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, now that we already know these truths, na dapat hindi tayo maging makamundo, pakinggan po natin ito.
Sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban mo o kalooban ng ibang tao. Maaaring sinasabi mo, parang ang hirap kasing iwanan eh. Ang hirap-hirap kasing iwanan ng pagiging makamundo. Kasama ko na yun all throughout my life. Ang hirap i-let go. Pero alam niyo po, itong katotohanan na talagang nag-strike din sa akin, hindi dahil sa hindi ko kaya eh. Baka mamaya, ayaw ko lang talaga. Baka mamaya, ayaw mo lang talagang iwanan pa yan. Kayo lang po nakakaalam. Hindi ko po kayo tatanungin isa-isa, ano pa ba yung mga kamunduhan na hanggang ngayon ginagawa natin. Ginagawa nyo, ine-enjoy nyo hanggang ngayon na kahit nandito kayo sa simbahan, patuloy pa rin tayo nakikipag-engage sa worldliness. Kayo lang po nakakaalam niyan. And I hope and I pray na at this very moment is nangusap po sa atin ng Panginoon. Dahil itong tatlong bagay na ito, ay sapat na rason para hindi tayo maging makamundo. But what if you are still struggling with this? Be honest with yourself. Well, alam niyo po, hindi mo na kailangan labanan. You just have to flee from it. Layuan mo na. Alisin mo na yung dati mong pamumuhay. Kung alam mo kung saan ka bumabagsak, kung alam mo kung saan ka mahina, huwag mo nang ilagay sa yung sarili mo sa sitwasyon na yun. Dahil God provided a way out for you. Amen? Huwag mo nang labanan. Ayun po isa ko natutunan. Ang kasalanan po o ang dati nating buhay o ang kamunduhan, hindi yan nilalabanan. Tinatakbuhan. Inaalisan yan dahil nilaban na yan ng Panginoon. And He has already won the victory. Amen? Tempted ka to sin, huwag mong labanan. Takbuhan mo. Dahil it has already been overcome by your faith. Sabi nga po sa 1 John, or conclusion, 1 John verse 4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. We are overcomers of the world. And through your faith, iniligtas ka na ng Panginoon. Pinalaya ka na niya sa dati mong buhay, nag-provide na siya ng way out. Well, if sa tingin mo hindi pa rin kaya, sabi po dyan, di ba, napagtagumpayan niya na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung sa tingin mo, you keep on struggling and struggling, well, I think it's time to level up your faith. I-level up natin yung pananampalataya natin. Magpalalim tayo sa Panginoon. Bumabad sa salita niya, sa presence niya, and ask the Holy Spirit of God, Lord, I need you. And for my last verse, 1 John verse 4b, dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. The moment you accepted Jesus Christ in your life, you have already been set free. You have already been separated from the world. And you are no longer under the authority of the world, but under the authority of heaven. You are already citizens of heaven. Kaya yung lakas na meron ka ngayon, hindi yan basta-basta. Dahil yan yung lakas ng Espiritu ng Panginoon na nasa inyo. And you just have to activate it. Amen? Naniniwala po ba kayo na nasa atin ang Espiritu ng Panginoon? And the Spirit of God that is in you is greater than He that is in this world. Walang binatbatang kaaway. Walang binatbatang dati mong buhay sa lakas na meron ka ngayon. Pero alam niyo po ang problema sa atin kasi pilit nating nilalabanan sa sarili nating lakas. In which dapat hindi naman talaga. Dapat nilalabanan mo, tinatakbuhan mo sa pamamagitan ng lakas na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Dahil ang Spiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. This message, mga kapatid, is not to condemn each one of you. Na bakit hanggang ngayon ay may pagkakataon pa rin na nakikiayon tayo sa takbo ng mundo.
This is not to make us feel bad, but may this serve as a reminder na posible. Hindi imposible. Dahil again, it's either ayaw mo lang talaga or hindi pa natin lubos itong naiintindihan. Amen? It is impossible through your faith. And alam niyo po, as I end this message, I just want to, medyo overtime tayo, pero I just want to share my quick life testimony to all of you. If hindi po ako sumunod sa Panginoon, I wouldn't be here in front of everybody. If pilit ko pa rin nilaban yung yung kamunduhan ko, I wouldn't be here. Yes, na-share ko po, I grew up sa church. I was part of the church ever since I was 4 years old. But then, 2020, 2021, 2022, 2023 came. And I've been separated from God. Dahil po ako laking simbahan, never ko po na-experience yung tumambay sa labas, makipag-inuman, makipag-sigarilyo, magmura, gawin yung iba't ibang klase ng bagay. At bilang po isang kabataan, nasabik po ako sa mga bagay na yun. Itinanay ko yung mga makamundong bagay. I tried drinking hanggang malasing ako. I tried smoking vape. Mga 2 hipak lang naman. Alam niyo po, isang bagay na parang pinangarap ko pa sa dati kong buhay, gusto kong magmura. At ginawa ko po yun. I even tried to pursue wrong relationships. I tried to pursue wrong people. Hinanap ko po yung contentment. Hinanap ko po yung meaning ng buhay ko sa labas. Na alam ko nang natagpuan ko na dito sa Lord. Minsan na akong nasa Lord, pero umalis pa ako. Kasi I've been looking for love. I've been looking for para ba akong nasakal na parang bakit sila nagagawa yung mga kasalanan na yun na parang walang guilt? Try ko nga. And I've spent actually my entire college life living under sin. Yes, may mga participation pa rin po ako sa church. Sabi ko sa inyo mga kapatid, it's easy to fake it. But deep inside in my heart, kulang na kulang po. Deep inside in my heart, alam ko yung mga kalokohang pinagagagawa ko. And one thing I realized, those years po that I've spent living according to the pattern of this world, those years na pilit kong nilalabanan yung mga kamunduhan ko sa sarili kong lakas. Napilit kong nilalabanan to na, ay, kaya ko mapagtagumpayan to. Kasi alam niyo po, battle ko na yan, struggling ko na yan all throughout my life here at church. But thank God, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo po, si God, hahayaan ka niya. Sige, gawin mo ngayon lahat yan. Sige, try mo magmura, try mo magsugal, mag-drugs. Hindi naman po ako nag-drugs. Pero try mong ganito niya. Sige, magpakasasa ka sa kagustuhan ng laman ng mundo. Gawin mo lahat yan. Hahayaan ka ni Lord. Pero one thing for sure, hindi ka niya pababayaan. Dumating na po ako sa point ng buhay ko na gusto ko nang bitawan. Gusto ko nang bumitaw kay Lord. Gusto ko nang mag-create ng new image ko na ako na si Orville na akala niyong holy sa church. Ready na ako na maging bad boy, makamundo. Ready na po talaga ako noon. But then God called me again. Hindi niya po ako binitawan. If hindi po ako nag-respond dun sa tawag sa akin ng Panginoon, wala po ako dito ngayon sa inyong harapan. Kaya I'm standing here in front of you, testifying na posible. Posible that nandito tayo sa mundo pero hindi tayo magiging makamundo. Hindi ko po sinasabing perfecto na po ako. I still make mistakes. Hindi po ako perfectong anak. Hindi po ako perfect na servant ng Panginoon. But every single day, I'm trying. At ano po yung ginagawa ko? You wanna know what's the secret? Bakit po ako from 2023, 2025 na po hanggang ngayon nagpapatuloy and I'm happy serving God?
Ask me, how? Pinalakas ko po yung faith ko. I place my faith to Jesus Christ. Hindi po ako nagtiwala sa sarili kong lakas, pero sa lakas na binigay sa akin ng Panginoon. And I want to encourage all of you, mga kapatid. If you are still living according to the pattern of this world, now is the right time para isurrender mo na yan sa Panginoon. Now is the right time para wag mo nang gamitin yung sarili mong lakas. Kasi through your mind, you will fail and fail and fail. But by the Spirit of God, it is possible. I focus on growing my faith. I focus on praying. I focus on reading the Bible, having devotion. I know my triggers. Alam ko po kung saan ako bumabagsak. At yun yung mga bagay na iniiwasan ko na. And ang prayer ko po ngayon, Lord, ano ba yung mga practical ways para I can live according sa way mo, hindi sa way ng mundo. Kaya mga kapatid, tayo po iniligtas na ng Panginoon. Life is always better with Jesus. So I pray and I believe that God has spoken to all of you this morning na you're living your old life. You will pursue now this new life na binigay sa'yo ng Panginoon, pursuing His will, not your will, but God's will alone. We can go against the world through your faith. Let us start living this life following the Jesus way. Palakpakan po natin ng Panginoon.